Atin namang pag-aralan ang Filipino na ipahahayag ang ideya, kaisipan, damdamin, reaksyon ng may wastong tono, diin, bilis, antala at intonasyon. Sa Filipino, pag-aaralan natin ang mga miyembro ng ating pamilya at ano ang mga masasabi mo patungkol sa bawat miyembro. Ipakikilala ko sa inyo ang bawat kasapi ng inyong pamilya at magbanggit naman kayo ng isang namumukod-tanging katangian ng bawat isa. Anong masasabi mo o ano ang nakikita mo na katangian ni nanay? Maaari ka bang magbigay ng isa? Mahusay. Si tatay? Magaling. Paano naman ang katangian ni ate? Very good. Paano naman si kuya? Mahusay. Ano naman ang katangian ng inyong bunsong kapatid? Mahusay. Ito lamang ang mga normal na katawagan sa ating miyembro ng pamilya. Mayroon ding iba na may mga kapatid na babae katulad ni Ditse at Sanse. Sa kuya naman may tinatawag tayong Diko at Sanko. Ito si nanay. Siya ay tinatawag na ilaw ng tahanan. Siya ang nag-aalaga sa mga anak. Ngunit, huwag nating kalilimutan na si nanay o ang ilang mga nanay ay nagtatrabaho rin katulad ni tatay. Hindi lang sila basta gumagawa sa bahay, kundi nagtatrabaho rin para sa pangangailangan ng pamilya. Sumunod ay si tatay. Tinatawag siyang haligi ng tahanan. Karamihan sa mga tatay, sila ang nagtatrabaho para magkaroon ng pera ang pamilya na tutustusin o gagamitin sa kanilang pangangailangan. Ngunit, hindi rin naman masama kung may mga tatay na humahalili sa mga nanay. Sila ang nag-aalaga sa kanilang mga anak sa bahay habang si nanay ang nagtatrabaho. Sumunod ay ang mga ate. Sila ang tumutulong kay nanay. Minsan, sila ang nag-aalaga at tumutulong sa mga assignments ng nakababatang kapatid. Ito naman si kuya. Si kuya ang tumutulong kay tatay. Halimbawa na lamang kung kailangang kumpunuhin o gawin ang bahagi ng bahay, si kuya ang tumutulong. Ito naman ang ating bunsong kapatid. Siya ang kinagigiliwan sa bahay. Siya rin ay minsan tumutulong kay ate o kuya sa mga gawaing bahay. Ikaw, ate ka ba? Kuya o bunso? May iba rin sa inyo na nag-iisang anak lamang. Kaya, bilang nag-iisang anak, kailangan tulungan mo si nanay o si tatay sa mga gawain sa bahay. Tama po ba? Mahusay. Ulitin natin at isulat sa iyong Filipino notebook ang mga ito, mga miyembro ng pamilya. Si tatay, haligi ng tahanan. Nanay, ilaw ng tahanan. Kuya, nakatutulong sa tatay. Ate naman, katulong naman ni nanay. At si bunso ang kinagigiliwan sa bahay. Yun lamang. Maraming salamat.